ng ilang senador ang nilulutong charter change ng Kamara sa susunod na taon. Pero ang presidential sister na si Senator Amy Marcos tutol dahil pansariling interes lang daw ng iilan ang tsa-tsa. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Hati ang Senado sa muling pagbuhay sa posibilidad ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas sa susunod na taon. Kung si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tatanungin, pabor siya sa tsa-tsa kung isusulong ang federalismo. Pero hindi raw dapat galawin ang aspeto ng land ownership at economic provision ng 1987 Constitution. Yung business side, kasi if the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Hindi rin pabor sa tsa-tsa si Pimentel kung isusulong ang pag-amyenda sa term limits. Mas mainam din daw kung unti-untiin ang pagbabago sa konstitusyon para hindi raw malito ang publiko. Hayaan na yung term limits because we are forcing new blood sa politika. Maganda yung idea na yun. Huwag natin alisin yun. It's the relationship between the national and the local. Si Senator J.V. Ejercito naman, approve sa pag-amyenda sa economic provisions, pero hindi solve na galawin ang political provisions. Tapos, political ba o economic lang? Political kasi baka I don't think people will like that. Sinusubukan ni Senator Robin Hood Padilla na itulak ang charter change sa Senado ngayong taon. Pero 4 na senador lang ang pumirma sa committee report ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Kabilang sa sumuporta noon ng mga kapartido niya sa PDP laban na sina Senator Francis Tolentino, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Tingin tuloy ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, dapat pag-isipan muna kung napapanahon na ba ngayon ang tsa-tsa, lalo't malapit na rin ang eleksyon. Baka muli maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, diba? Which is a valid point, no? Kailangan you have to be more circumspect of the timing. And then the process, definitely. The process is very important. Sinabi na rin noon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi prioridad ng administrasyon niya ang tsa-tsa. Kaya ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos naririndi na rin daw sa mga mambabatas na patuloy na isinusulong na baguhin ang saligang batas. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.